Let's go! And guys, ito yung square niya, no? Welcome to SeaWorld! Sarap. Cheers! And I'm glad na tinagalan ko yung stay ko dito kasi ang homey! And guys, natapos na tayo makapag-grocery. Pero ang ganda niya pala sa gabi. Hi guys! Welcome back to my channel. It's another day dito sa Dubai, no, UAE. And for today's video guys, magdi-day trip tayo going to Abu Dhabi. So kung maalala nyo, ang United Arab Emirates composed siya of 7 different Emirates, no? So ang Dubai, isa sa mga Emirates. Tapos ang Abu Dhabi is isa rin sa mga Emirates. So magbibiyahe tayo doon. I think ang travel time is around mga 1.5 to 2 hours. Supposed to be talaga magdi-DIY ako dito next week. Pupunta dapat ako sa Abu Dhabi next week. Tapos na-research ko, ang sasakyan nyo kung gusto nyo mag-DIY is E100 bus at Al Gubhaiba bus station. So merong bus station dito sa Dubai. You just take the bus going to Abu Dhabi. Mga 1.5 to 2 hours yung biyahe. However, nung nakita ko yung classmate ko tsaka yung husband niya nung isang araw, they were kind enough to offer na sabi nila, gusto mo bang mag-Abu Dhabi today? Today kasi is a rest day nila. It's a Sunday. So sabi nila, kung gusto ko daw mag-Abu Dhabi, meron kasi silang sasakyan. So ayun, baka ipapasyal nila ako doon. So, magkakotse tayo ngayon. But again, if gusto nyo mag-DIY, ayun yung na-research ko na bus na pwede nyong masakyan. So, medyo maaga tayo aalis para day trip lang kasing gagawin natin sa Abu Dhabi para may mga spots na mapuntahan tayo. So, maglakad lang ako pupunta sa bahay ng kaklase ko. Sabi nila pwede nila akong daanan dito or punta na ako sa kanila. Pero parang mas gusto ko na pumunta sa kanila para ma-explore din natin yung area. Tara, lakad lang ako. Ito yung ating day 3 fit. So, simple lang naman. So, suot ko lang itong ating nabili na damit sa Australia. Yung Calvin Klein na mura lang to sa Australia, guys. Tapos yung necklace. And then, itong shorts na nabili ko lang to sa... Saan ko ba to nabili? Sa Shopee lang yata. Or parang ganun. Online ko lang to nabili na pantalon. Tapos yung ating on na shoes kasi para hindi sumakit yung paa natin. So, naka-black lang tayo tonight. Today. And then mag-shades lang tayo. Let's go! So guys, today is Feb 15. Sa wakas natapos na kahapon. Charing. So, 17 degrees. Medyo malamig siya sa umaga pala, no? 17 degrees sa umaga. Tapos mamayang tanghali nagiging 29, 30, ganun. So ngayon, ang sarap ng weather. Parang Baguio feels. Okay, so nandito tayo sa World Trade Center Station. Pero tatawid lang tayo. Yung hotel ko nandito. Tapos yung bahay ng kaklase ko sa World Trade Center, malapit din sila sa train na to, pero dun sa sarado pa. Sarado pa pala yung train kasi maaga pa no 7:30. Saan ako dadaan? Sige, sabi ni Google dito try natin. Kailangan ko tumawid dun sa kabila. Ay, joke lang guys, bukas na pala. Bukas na yung train. Mali lang yung napasukan ko sa area na yun. Ay, bukas na ba? Hindi rin ako sure. Kailangan natin tumawid dun sa kabila. Ay, sarado pa eh, oh. Huh? Iyan ang sarado pa. May harang pa yung train. Kailangan nating lumabas. Okay guys, lumabas ako ng train station kasi walang exit dun. So, kailangan ko talagang umikot dito. Pero 7:30 na? Sarado pa yung train? Paano yung mga... kasi Sunday ngayon. I'm not sure guys kung dahil Sunday lang ngayon or kasi paano yung mga mag-o-office, diba? Kung sarado yung train. Okay guys, so pumunta ako dito. Kailangan ko pala doon. Ayun no. Kailangan ko tumawid doon. So kailangan ko bumalik sa train tas akyat ako. So sorry na. Malilate na ako sa usapan namin. Balik tayo sa train station. Kailangan ko palang tumawid doon. Ayun yung mahirap sa Dubai kasi minsan wala silang mga diretsong tawiran, no? So kailangan ma-realize mo talaga kung saan yung tamang daan kasi for example dyan yung highway walang tawiran. So kahit malapit lang yung pupuntahan mo, minsan malayo pag nilakad mo siya. Oh, ayan guys, malapit na tayo. Parang ganito yata yung mga apartments nila dito na sa area na to. I think dito na one of these na yung apartments ng kaklase ko. So actually parang ang lapit niya lang, pero pag nilakad mo siya,
29 minutes talaga, no? Kasi tatawid-tawid ka, ganun. Pero ang importante hindi siya mainit. Hindi naman mainit yung nilakaran natin. So parang morning walk na lang din to. Pero ang ganda ng area nila ha. 'Di ba? It's giving nakakayaman-yaman sa buhay. Yung area na to. Parang sarap mag-jogging dito. No? Magre-run ka tas merong magandang anuhan dito sa gilid. Actually may mga nagja-jogging pala doon, oh. Ganda ng area nila. So ito ang kaklase ko dito, guys. Kaklase ko nga. So CPA din yan siya. Tapos nung nag-uusap nga kami nung nakaraan, sabi ko, alam mo parang yung utak ko hindi na gumagana. Kasi syempre 'di ba more than 1 year na. More than 1 year na since nag-quit ako ng corporate job. Yung utak ko parang naano na siya, stagnant na siya. Hindi na siya gumagana. Ang hirap din na pag hindi na, kasi syempre dati sanay ka na laging gumagana yung utak mo, laging may mga issues na kailangan i-resolve. Ngayon, besh, yung utak ko, lahat kailangan ko i-chat GPT, i-google, ganun. Hindi na ako makapag-isip ng ako lang. Ito na yata. Ayun guys, nandito na tayo sa apartment nila Kathleen. No? Magkakape muna tayo. Yung kape pala nila dito is yung pinipress na ganito. Kala ko yung ano lang, Nescafe 3 in 1. Yan, cute na apartment nila. Makita ko, nagpaalam naman ako. Yan. TV nila. Sitting sofa. Tapos yung mga rooms nila sa area na yan. Coffee time. I-take out ko na lang guys para makaalis na kami. Cheers. Yung beach ba yun? May beach dyan, dyan nakapark yung mga yate, gano'n. Ah, okay. May cruise ka. Mag-cruise ka, di ba? Ha? Ay, ano nga tawag doon? Cruise? Yung nasa cruise may bar. May cruise dyan eh. Low cruise. Hindi ko yata na, pero pwede kong gawin. Ano yun, buong iikot sa buong ganyan? Ikot siya dito sa area na to. Tapos nakasakay lang sa boat lang ba yun o yate? Boat yung dough. Malaki. Okay, sige. Hindi ako sure kung meron yung yate na purpose. Di ba yung mga beach dito, Marina, Palm Jumeirah? Paano ko siya maaano? Better taxi na lang, no? Oo. Metro. Mahirap ang metro muna ako. Mas from metro, pwede mo siya Tapos taxi ako, okay. Ito yung largest na mosque sa UAE, tama ba? Parang. Oo, yata. Ano si ChatGPT. Pero ayun, Grand Mosque. Oo. Guys, nandito tayo sa Abu Dhabi. Ito na sa likod yung Grand Mosque. Pero kain muna kami. Basta coffee. Yan, sabi ni Kat is masarap daw yung matcha dito. Si Kathleen. Hi Kat. That's it, guys. Magulat ako pag uwi ko. Nag-vlog na si Kat. Hindi pwede pala. Hindi niya try mag-vlog ever dito. Parang hindi pumasok sa isip niya. Ay, parang naiisip naman namin, pero parang hindi kaya. Yun guys, pag mag-Grand Mosque kayo, bawal yung mga ganito, no? Sando shorts for lalaki. Tapos pag babae, dapat nakatakip yung mukha, ay yung ano mo, ulo. Yun guys, wala palang entrance fee dito sa mosque, no? Pero kailangan nyo mag-register. May mga kiosk doon kanina. Register nyo lang, tapos magkakaroon kayo ng QR code. Yun yung i-scan nyo dito. Para sa mga babae, kailangan nakatakip yung tenga at saka yung ulo nyo. Pero para sa lalaki, okay lang naman kahit wala. Basta hindi lang kayo naka-shorts or naka-sando, ganun. So yun guys, ito na yung front ng Grand Mosque, no? Ayan, no? White Mosque. I think siya yung largest na mosque nga dito sa UAE. So guys, try natin pumasok dito. But dito sa front, meron din silang tubig sa... Maraming tao dito. Tapos wala palang entrance dito. Akala ko may entrance. Pero
Pag mosque nga siguro, tamang sabi ni Kathleen, pag mosque yata, bawal yata. Yung parang gagawin mo siyang may entrance fee. Tama ba? Cute. Yun guys, may mga bawal na gawin dito. Bawal yung ganyan yung peace sign. Kasi, di ko alam kung anong reason kung bakit bawal. Parang pag sa war yata yun. Tama ba? Pang war ba yun yung peace sign? Basta parang bawal yung peace sign dito. Yan guys, ito yung square niya. No? Medyo naalala ko ng slight yung Taj Mahal kasi medyo white siya. Huh? Mas marble din yung gawa din sa marble. Malamig tong kanilang mga ano dito. Oh. Guys, ito na yung loob ng mosque. Sabi nila before daw, like 10 years ago, pwede ka pang naglakad dito, tapos may mga nagdadasal pa daw dito. But currently, parang more on tourist spot na yata siya. So, okay. Tapos itong mga carpets daw dito guys, handmade daw to lahat. So, tignan mo lahat ng carpet dito. So guys, siya pala yung largest na handmade na carpet in the world. So makikita nyo, sobrang laki. Tapos yung one of the largest chandelier daw in the world, ito, natatakpan lang siya. Yan guys, one of the largest chandeliers din daw ito in the world. So yun guys, nasa SeaWorld Abu Dhabi naman tayo. Ito yung ating next na pupuntahan. Katabi niya lang yata yung Ferrari World. Meron din dito kung gusto niyo makita yung Ferrari, ano ba yan? Museum. But dito tayo sa may SeaWorld. Let's go! Tara guys, pasok na tayo dito. May turtle. So may mga shows daw dito. Anong kami mga shows, Ading? Penguin show? Ading, ano yung mga shows? Penguin? Meron sa penguin, meron sa Dolphin show. sea lion. Dolphin. Okay. Kaya pupunta tayo sa dolphin. Okay, dolphin show na yung mauna. So, chinek ko kung gusto nyong bumili ng ticket. Ito, chinek ko sa Klook. SeaWorld admission in Abu Dhabi. Meron din siya sa Klook. Mga around 3,000 pesos. Ayan. Wow. So, ang mga theme park daw pala dito sa UAE, usually nandito siya sa Abu Dhabi. So, ito, tapos yung Ferrari World, soon daw, para magbaka-baka, magkaroon din daw ng Disneyland dito sa Abu Dhabi very soon. So, I think perfect ang Abu Dhabi kung may mga kasama kayong mga bata, kung magbabakasyon kayo sa UAE, no? So, 1.5 to 2 hours lang naman siya from Dubai, no? So, pwede niyo siyang diretsuhin dito. Welcome to SeaWorld! So yun guys, meron lang sa online ng SeaWorld, no? Makikita nyo yung schedule. Kaya nakita rin namin na start na ng dolphin show. So, yan, meron ditong oras kung kailan magsisimula para ma-plan nyo yung itinerary nyo dito sa SeaWorld. Cute! Cute!
May area dito called Antarctica. So, sabi nila magdala talaga ng jacket kasi malamig dito. Manipis lang hindi nila akong jacket. Malamig nga siya, kasi may mga penguin dito. Ay, yun ang dami. Ang dami nila. Oh. May totoong yellow pala talaga dito. Oh. So, kaya siguro malamig. Guys, pwede kayong pumasok dyan, no? Magpakain ng... Hi! Ito parang inaantok na eh. Laban lang. Yung napuyat siya, tapos kailangan niya magtrabaho. Well, there you are. I hope you realize that you were almost late. But not to worry, we can go ahead and get started with our daily exercises. Why don't you try this one? 5, 10, and 20. Woo! 1. That's not even close. Maybe something for you. Because now you get to do the workout for both of you. Yes, kuha tayo ng shawarma. Thank you. Pero ito yung kakainin natin tonight. Indian food, pero sabi nila masarap daw to. Parang chicken barbecue na merong tinapay dito. Shawarma. Sarap nga. Medyo spicy nga lang. Ang ganito, na-try mo na din. Hindi pa, ano ba yan? Ito, ay flat din ko po. Ay, flat. Tapos ito ay Yogurt? Ah, peas? humus ang tawag ko. Okay. Tabay. Tapal. Tapal. Sige nga, try. Usually kakainin mo With the bread? Dips. Ayaw nga, hindi siya masyadong matapang yung lasa. No? Masarap. grill. Ah. Ang sarap. Ito yung Arab. Arabic. Okay. Mga ganyan na. Mas ano yun, Arabic. Pwede masyadong lasa. Hey guys, so it's another beautiful day dito sa Dubai, no? So kahapon pala nagpunta tayo sa Abu Dhabi, no? So kasama ko yung kaklase ko tsaka yung asawa niya, nagpunta kami sa Abu Dhabi, sa Grand Mosque, tapos sa SeaWorld, no? Although marami pa mga pwedeng puntahan sa Abu Dhabi, pero hindi kasi kaya ng oras namin, no? So ang hirap kasi kung mamadaliin namin, hindi na namin na-enjoy yung lugar. Maybe balik na lang tayo sa mother time kapag mas may time tayo na ma-explore talaga yung Abu Dhabi. But at least nagkaroon tayo ng konting pahapyaw, no? Meron pa dong Louvre. Tapos, Ferrari World. Meron din doon mga, ano nga ba yung iba? Ang theme parks kasi, most of mga theme parks dito sa UAE, nasa Abu Dhabi. So, kung meron kayong mga kasama mga bagets, mga bata, mga chikiting. So, I think may enjoy nila yung Abu Dhabi kasi andun lahat ng mga theme parks. No? Tapos may balita nga daw na baka magkaroon ng Disneyland sa Abu Dhabi. Hindi pa confirmed pero baka very soon magkaroon na ng Disneyland dito. So another attraction na pwede nyo magawa. No? But kulang yung one day to explore Abu Dhabi. No? I think recommend ko magstay ka ng overnight or 2 nights para mas ma-explore siya. But hindi kasi kaya ng schedule ko ngayon kasi marami rin akong gagawin dito sa Dubai. So maybe balik na lang tayo next time. And today rin pala, lilipat na tayo ng hotel. So currently, I am staying dito sa Ibis One Central, no? So malapit lang ako sa, ano nga ba yung malapit na train station, nakalimutan ko rin. World Trade Center. World Trade Center na train station. But ngayon, lilipat tayo sa may Expo City naman. Medyo ang Expo City nasa dulo siya ng train, no? But it's also a quiet area. Pwede mo rin ma-explore yung Expo City. Marami din mga events na ginagawa doon sa Expo City.
So lilipat tayo doon kasi sa totoo lang mas mura yung area na yun than this area. Ito kasi nandito ka talaga sa city center. Kita mo naman na dyan yung mga buildings. Yan, ito yung mga buildings, and then yung train station. So parang malapit ka sa city center talaga dito. So lipat tayo dun sa may Expo. Okay lang naman kasi meron namang train, no? Yung pinakadulo na line, Expo City. Yung red line, yung lagi nating sinasakyan dito sa Dubai na red line. Pinakadulo is Expo City. So doon tayo pupunta today. I'm just preparing for checkout and then tara biyahe tayo. Siguro mag-lunch muna ako. Buti ang checkout dito is 12. Di ba usually sa mga ibang hotels, ang checkout 11. Meron ang iba 10 a.m. di ba ang checkout. Pero dito 12. So 11:45 na. May 15 minutes pa tayo. Siguro mag-lunch lang tayo and then lipat tayo ng bagong hotel tapos explore natin yung Expo City. Let's go! Okay, another fit check. Ito naman yung ating fit for the day. So itong favorite ko to, nabili ko lang to sa Bangkok, sa may Union Mall. Union Mall sa Bangkok. Mga stylish kasi yung mga polo nila doon. So nabili ko lang yan. Tapos ang ating Zara na black shoes, black pants. So this is our fit for today. Let's go! And guys, magbabay na tayo sa World Trade Center. Thank you, World Trade Center. Lilipat na tayo sa Expo City. Pero parang gusto ko munang kumain dito. Kaso kapag sa mga area na city center ganito, usually ang presyo ng pagkain times 3, no? Or times 4. Kasi kagabi kumain kami sa isang Indian restaurant. Ang sarap ng chicken barbecue nila. 25 dirham lang. Pero pag dito kakakain, usually 70, 80, 100 dirham, diba? So parang times 3 or times 4 pag nasa center ka. Pero sabi ng friend ko, masarap daw yung mga Lebanese food. Pinakita ko dito, Habib Beirut. Lebanese cuisine. Gusto niyo ba mag-try ng Lebanese cuisine ngayon? I-try natin. Yun nga guys, try natin to. Habib Beirut. Lebanese cuisine. Open na daw sila. Kaso may maleta pa. Okay na yan. Let's go. Yan guys, yung itsura ng restaurant. Kaka-open lang yata nila, wala pang tao. Pero anong masarap? Tagalog pala si ate guys. Ito yung masarap. Pero kumakain ka ba ng lamb? Lamb ba yan? May lamb siya, tapos chicken, tsaka fish. 3 karne. Ito naman 4 na, ay ano din, may chicken kebab. Sige, check natin. So ito yung nire-recommend ni ate guys, Habib Mixed Grill. So may lamb, chicken, and anong isa? Fish. Guys, ganito yung mga Lebanese food. No? Cold meza. Ano yung meza? Di ba ano yun? Table. So parang mga ano yata. Ano yung mga ganun na parang mga bowl. Salad, may mga fried meza. Tapos usually mga kebab na mga may shawarma din sila, yun, shawarma. Ito yung nire-recommend ni ate kasi parang hindi ako masyadong kumakain ng lamb. Kaya ko naman kumain pero hindi ko sure kung gusto ko ng lamb ngayon. Parang sa lahat ng napuntahan kong bansa, Dubai talaga or UAE, maybe sa Dubai, sa lahat ng napuntahan ko na lugar na lang, Dubai yung pinakamaraming Pilipino, no? Kasi sa lahat ng tourist attractions, sa lahat talaga. Kasi dito nagulat din ako, ay, Pilipino pala si ate. Sa lahat ng puntahan ko dito, Pilipino yung staff. Ang daming Pinoy. Hotel, restaurants, attractions, lahat. Kahit sa Abu Dhabi din pala, sa SeaWorld, ang daming Pilipino din dun. So no, ang dami talagang Pinoy sa UAE para hindi ka masyadong ma-homesick kasi lagi ka nakakarinig ng Tagalog. So guys, dumating na yung food natin. Nag-opt ako ng chicken ulit kasi nasarapan ako sa chicken na kinain namin kagabi. So grilled chicken with parang pita ba? Pita bread. Tapos may, thank you ate. Tapos merong french fries. Tapos nag-mango shake ako. So itong grilled chicken, naririnig ba ako? May music kasi sila dito. But this is 56 dirham, mga 800 pesos. Ito, ang mahal ng mango shake, this is 30 dirham. So mga 400 pesos, no? I think on this area, medyo pricey talaga siya. But try natin magkumain sa mga mas local next time, no? I-compare natin yung difference. So itong total na lahat na kinain ko, 1,200 pesos. Chicken. Let's go eat. So, ito yung parang pinaka-carbs muna is yung bread. Parang sa mga Indian food din, di ba, mahilig sila sa mga ganito. Sasawsaw mo siya dito. Check natin yung grilled chicken. Cheers. Okay naman. Parang grilled siya na chicken, pero hindi siya masyadong sunog.
Parang kagabi kasi, mas lasa ko yung charcoal. Mas gusto ko yung may konting charcoal na lasa. Well, this is good naman, pero for me, mas bet ko yung chicken kagabi na kinain namin. Cheers! Tsaka mas mura yung chicken na kinain namin kagabi. Parang times 2 yung price nito. Pero mas masarap ko yung kagabi na mas mura, no? Nirecommend kasi yun ng mga kaibigan ko. Alam kasi nila kung saan yung spot na masarap dito, no? Yung parang sa panlasang Pilipino. Swak sa panlasang Pilipino. Mango shake. Yung lasa ng mangga na to, hindi siya mangga ng Philippines. Ito yung mangga na parang may lasang medicine. Alam mo yun, na-try niyo na ba yung manggang ganun? Parang may konting lasang gamot na mangga. Parang ito siya. For the mango shake, I would still say na mas gusto ko pa rin yung mango shake ng Philippines. Yung manggang Pilipinas, mas bet ko. Guys, nandito rin tayo sa World Trade Center Station. Gamit pa rin natin yung ating NOL card. NOL. Going to Expo City. Let's go. Guys, nandito tayo ngayon sa World Trade Center, no? Tapos ang Expo City nasa dulo. Di ba may parang ganun dito, intersection, or dalawang ganun. Yun, Expo 2020 sa dulo. Yun yung pupuntahan natin. Madali lang naman yung train talaga dito sa Dubai. No? Isang diretso lang, tapos yung red line lang yung madalas yung gagamitin. Kapag pupunta kayo sa mall, usually connected na sa mga train stations yung mga malls, so hindi nyo na kailangang mas stress. Pero kapag pupunta kayo sa mga beach, I think baba muna kayo sa pinakamalapit na train, tapos baka mag-taxi na lang kayo kasi mahirap yata lakarin. إكسبو 2020 المحطة القادمة هي Equity. The final destination of this train is Expo 2020. And guys, nakarating na tayo sa Expo City train station. Medyo busy yung train kapag doon sa may city center area. Pero pag pupunta na dito malapit sa may Expo City, yan, tahimik. Wala na masyadong tao dito. Tapos medyo matagal lang ng slight yung biyahe. Isang diretso lang naman yung train pero medyo malalayo lang siya. And then syempre Dubai is a mixture of different culture and different ethnicity. Sometimes talaga mag face mask kayo na lang. Ganun na lang yung masasabi ko. Mag face mask na lang kayo because minsan syempre marami na rin mga pinagdadaanan yung tao na nakakasabay mo sa train. So for your convenience, yeah, I recommend kung medyo sensitive kayo, mag face mask na lang kayo. Pero ako, kaya ano naman ako matiisin. So, tinitiis ko na lang. Ang ganda lang train station na to. Look, it's giving high-tech. Di ba ang high-tech? Parang immigration. Yung magbo-boarding ka sa flight. Yan, so 7.5 dirham yung nabayad ko. So maglalakad tayo ng 8 minutes going to the hotel. Ang tahimik dito sa Expo City pero ang high-tech. Oh. Di ba parang kang nasa space, outer space, yung spaceship. Ayan. Ang taray naman, Dubai Exhibition Center. Ay, ayan na pala yung hotel yata. Ayan, parang yan na yung hotel. Tapos yan, tahimik lang talaga dito. So ayan yung train station, Expo City Station. Pero mataas yung rating ng hotel na to. So I'm staying sa Rove, R-O-V-E, Rove Expo City. Mataas yung rating kasi aside sa mura siya, tahimik daw dito, malinis naman, ayan oh. So may malapit naman na train station, mga I think 5 to 8 minute walk. Ayun lang, nasa dulo siya na station na hindi siya yung pinaka. I'm good, thank you. So, ayan yung mga taxi. Okay lang ako kuya. May mga taxi dyan. $5 daw yata yung pagkakarinig ko. Pero, andyan lang naman. Exercise na lang din natin yung paglakad hanggang doon. Vlogger din dito. Ayan yung dalawa. Tapos cameraman yung isa. Tapos habang nagsasalita si kuya, meron nagka-camera sa kanya. Sana all. Samantalang tayo. Sariling seat. Pero mas okay na rin yung ganito na mas personal. Like, para lang tayo nag-chismisan. Kasi parang meron ka talagang cameraman. Hala, pinansin nila ako ng mga vloggers. Hello. Nagano sila sa akin. Parang hello. So nag-hello din ako. So yan yung building ng Expo City. I think hotel din yun
Chival something. Tapos nakita ko na yung sulat na Rove, itong building na to. So dyan yung hotel natin. Let's go! Yun guys, dito tayo sa hotel. Pasabog. Ang ganda ng kanilang reception. Ang lawak ng hotel, no? Tapos meron mga tambayan doon. Try natin kung maka-check-in na tayo. It's currently 2:09. Hindi ko alam kung 2 ba ang check-in ko or 3. Pero pag hindi, matatambay muna tayo dito. Ang ganda ng mga tambayan nila, oh. Yung lobby nila. Tapos may cafe na yata dito. May restaurant. Saan ba yung reception? Ayan, oh. Ang laki ng lobby nila. Ayun yata dun sa kabila. Sobrang ganda ng lobby nila guys. So, parang may mga co-working spaces, may mga spaces for meetings kung gusto mo mag-work, di ba? So, may mga cafes, may mga tao nagtatrabaho lang dito. Ang lawak, no? Ang lawak ng lobby. May mini bar dito and pastries kung nagugutom ka. More cafes and restaurants. Dito yata yung breakfast buffet. Tapos it's currently 2 PM, naka-check-in na ako. So baka 2 PM ang kanilang standard check-in time. May mga ano sila doon, parang computer. I think kung may gusto kayong i-search, free, may foosball din sila. Kung gusto yung maglaro-laro ng... I love it, no? For its price, super ganda niya. Para sa presyong 3,500 per night. Okay, punta na tayo sa room natin. Guys, pasok na tayo. What? Ang laki. What? Ang laki. Tignan nyo. So this is the quick overview. Ang lawak dito. Wala, ang laki. Nasa have may toilet mamaya. Sige, mag-room tour tayo ng real quick. But ang first impression ko, ang laki. Okay, without further ado, mag-room tour na tayo sa ating second hotel dito sa Dubai. This is called Rove Expo City. From here, ito yung door, no? Ayan yung door. Tapos nilagay ko muna dito yung aking maleta and bag. Pwede kong ilagay yung maleta mo dito, oh. Meron siyang malaking plancha. Wow, ang laki ng plancha nila. May mga drawers ka. Ito may mga hangers kung gusto mo magsampay. Dito meron kang full body mirror. Tignan mo. Sobrang laki ng mirror na yan. On this side naman, ito na yung ating bed and then may bedside, may table dito. Ang ganda! So, ito yung bed. Good for 2 persons ito. Meron kang vault. May bedside na table doon. Ito yung saksaka nila. Meron namang mga parang USB. Tapos ito. May lamp ka dito. Laki ng kama, oh. Tapos may pa-carpet pa sila, Mayor, oh. May carpet dito. On this side naman, ang ganda. Alam mo, ang ganda. I'm not kidding. Kaya pala ang taas ng rating niya. Super taas ng rating niya. Malinis. Gusto ko yung parang mga small details like itong salamin ka dyan, oh. Tapos, meron kang mga initan ng tubig, coffee, tea, water. Meron kang TV dito. You also have your mini fridge here. Wait lang, meron ka pa ditong, ano to? Drawer. Yung mini fridge. You have a sofa. Ang ganda! I swear. Tapos may mga konting artworks, details ka lang dito. May cute na table. Alam mo, parang naka-design yung room mo nang bumili ka ng mga ano sa IKEA, yung parang gano'n. Ang ganda ng pagkaka-design niya, oh. 'Di ba? Para kang bumili ng mga furniture sa IKEA, tapos dinesign mo. What I love about din, isa ba kasi, ang ganda ng pwesto ko. Nasa may kanto kasi ako, so, yan, malawak yung window. Tapos, dito kasi sa Expo City, ayun, parang may concert ground sila. Itong parang dome. Ayan, may dome dito. Tapos, kung merong mga magko-concert dyan, makikita ko from my room. Ayun, no, yung oval dyan. Sayang walang concert today. Sana may mag-concert one of these nights, no? Kitang-kita natin kung sino yung magpe-perform dyan. Punta naman tayo sa ating toilet and bath. Ang lawak talaga niya. Mas mura to kaysa sa pinanggalingan nating hotel, no, sa may Ibis One Central. Mas mura to pero mas malaki. Ang catch lang, syempre, nasa may dulo na siya ng train station. So wala talaga siya doon sa pinaka-center. Pero again, meron namang malapit na train station. So okay na yan. Let's go to the bath, toilet and bath. Charan!
O, diba? Ang ganda rin ng mirror. Parang ang sarap ng ganitong i-toilet mo sa bahay mo. No? Ito yung tiles. Tapos, ito yung iyong shower area. Tapos, dito naman yung iyong toilet. Yan, mayroong bidet. Yung mga toilet sa Dubai, I love it kasi lahat talaga may bidet. Even yung mga toilet sa malls and all that. Ayan. Yung mga toilet din nila sa malls, for example, or sa iba pang mga try kong toilet, meron talaga silang bidet, which is good. So guys, nabook ko to 3,500 pesos per night. Tapos nag-check ako ngayon, mas mura siya kapag hindi peak season. Ngayon kasi February, medyo peak season pa. December, January, February. Yun kasi malamig na month sa Dubai, so mas marami ring turista. So nabook ko siya 3,500 pesos per night. Pero chinek ko yung March. If magpupunta kayo ng March, wala pang 3,000 pesos, 2,900. Yung iba mga, sabihin mo na lang 3,000 pesos lang. So mas mahal ng 500 yung nabook ko kasi nga peak season. Kasi I'm so happy kasi if mag-book kayo ng inyong mga hotels, dalawa na yung discount codes na pwede kong maibigay sa inyo. If you're gonna book it on Klook, of course, magagamit nyo pa rin yung ating discount code na Marvin Samako Klook. Pero if gusto niyo naman mag-book sa Agoda, for example, na gamit nyo na yung discount code sa Klook, pwede kayo mag-book ng hotel sa Agoda naman and magagamit nyo yung ating bagong discount code sa Agoda na Marvin Agoda. So yan, dalawa na yung discount codes na magagamit nyo sa mga hotel bookings. Bahala na kayo guys kung saan kayo mas makakatipid. At least you have options, no? Options kung saan kayo mag-book. Kasi sometimes nag-iiba-iba talaga yung presyo ng hotel. So at least you have the choice kung saan nyo mabubook. And meron kayong discount codes on both platforms. Honestly guys, mas gusto ko yung hotel na to, no? I understand naman kung gusto nyo, nandun kayo sa may city center para mas madali kayo makapunta sa mga Dubai Mall, kung mga ganun, kung gusto nyo. Pero kung hotel-wise itself, yung comfort, yung laki niya, tas yung lobby, ang daming pwedeng magawa dun sa lobby. For me, ito yung favorite hotel ko so far. Dalawa pa lang naman yung hotel natin sa Dubai, but Rove Expo City, na mas mura pa to, mas malawak, mas homey ba yung kanyang feels, no? Parang doon kasi sa Ibis, hotel feels talaga. Parang feeling ko talaga na nasa hotel ako. Dito parang nasa bahay ka. Like ito. 'Di ba yung mga tables nila parang nasa bahay ka. I love it. Mas bet ko to, honestly, mas ma-relax ka dito. Ayun lang, medyo mas malayo siya. Yun yung pros and cons. Isa sa mga advantages niya is malawak, malinis. Mas gusto ko yung interior, yung room itself. Ang ganda ng lobby, ang daming pwedeng gawin. May cafes, may mga common working areas kung gusto mo magtrabaho. Tapos, mura. Mas mura to, diba? 3,000 lang. 3,000 pesos per night. And then, may malapit naman na train station which is Expo City Station. Ang cons, medyo malayo siya. Ito yung last na station ng red na line. Yung red na line, pinakadulo na to, Expo City. So, hindi siya nandun sa pinaka-center. Tapos, napansin ko, parang wala ako masyadong makita mga restaurants around. Probably, ang option mo lang is yung pagkain dito sa hotel. Tapos, may konti akong mga nadaan ng cafes. Mamaya, explore pa natin, no? Papahinga lang ako, guys. Explore pa natin kung ano yung mga pwedeng restaurants. But maybe those two, no? Wala siya sa mismong city center. And then, baka limited yung options for food. So, if kakain ka, kailangan mo lumabas or mag-take out ka, mag-grocery ka. Mag-grocery kayo tayo. Kasi medyo matagal ako mag-stay dito. 4 nights ako, guys. 4 nights ako sa hotel na to. And I'm glad na tinagalan ko yung stay ko dito kasi, ang homey. Guys, merong swimming pool pala dito sa Rove Expo City. Parang gusto ko mag-swimming later. At least wala pa masyadong tao. Parang sarap mag-swimming. Tignan mo. Dating dome. Sakto, 4 nights ako dito, 5 days. Pag gusto ko lang mag-swimming in the morning, may pool pala dito. Tapos may gym din daw sa may parang first floor ba? Or sa may basement. Tara, punta tayo. Check natin yung gym naman. Oh my god guys, meron ng gym. So ito yung area. Ayoko na pumasok kasi nag-gym si ate girl. Pero yun, meron naman daw mga treadmill. Kung gusto mo, meron ding mga weights. And kung gusto mo magbuhat-buhat. Ang saya. Ang cute ng hotel na to. No wonder kung bakit high yung rating niya. Ang ganda ng gym, may pool. Ang ganda ng room, ang ganda ng lobby. Tapos actually parang may garden pa nga sila dito sa labas. Yan o, sa garden dyan sa labas. Ang cute. Parang gusto ko na mag-staycation today. Sa Trentahin.
Kasi trentahin, parang gusto ko na lang i-rest itong day na to and i-enjoy yung amenities ng hotel. Ay, cute. Ito na meron tayong parang view ng Expo talaga. Dito kasi sa Expo City may mga events na ginaganap. Ayan, parang may... Ayan, from the hotel, kitang-kita mo na siya sa labas. Tapos may mga konting restaurant doon, cafe. Iniisip ko guys, mag-grocery kaya tayo. Gusto niyo ba? 4 nights tayo dito or 5 days eh. No, tara. Grocery tayo. Kaso wala yung mga grocery na Filipino friendly yata dito. Baka mga a little higher end din yung mga grocery dito. So guys, may nakita kong malapit na grocery lang sa store. Medyo hindi siya ganun kalaki, pero at least malapit lang sa store. Like 3-minute walk lang. It's called Spinneys. Parang mali pagkaka-pronounce ko, pero Spinneys. So, ganyan lang siya na grocery. May mga prutas naman sila. Bili tayo ng saging. Ito yung saging nila. Wow. Magkano kaya ito? Per kilo niya is 8.75 dirham. So, magkano yun? 100 pesos ba? Mga ganun yung kilo niya. Pero sige, bili tayo ng saging. I think for 5 days naman ako. Ito yung mansanas gan 17.5 per kilo. Yan. So, sige, bili tayo. Magkano lang naman yan? 200 plus per kilo, di ba? Bili tayo ng mga 5 or 4. Yung sila mga croissant dito, guys. 6 dirham. So, mga 90. 90 pesos yung croissant. Tapos may mga cakes sila. Okay. Ito yung mga prutas na nabili ko, pero mag-add pa tayo ng more. Ay, may mga ano ba yan? Parang mga salad sila dito and all that. Kung gusto niya. Mga ano ba yan? Chicken strips. Per kilo ba yan? Ay, hindi. Each pala yan. 2.90 dirham each. May mga juice sila dito. Juice, soft drinks. Magkano yung mga soft drinks nila? 12. Magkano yun? Parang ang mahal, no? 12. So, ito mga 100 plus 200. Ano mahal? Korea 7-Eleven and Japan 7-Eleven left the group. Or feeling ko kasi nasa Expo City ako. Tama ba? Hindi ko lang sure kung mahal talaga yung Coke dito or dahil sa lugar lang kung nasaan ako. Pero ang mahal, magkano yung 12? 4 dirham sa maliit na Coke. 189? Magpapa-healthy tayo nito. Tubig na lang muna, guys. Tiis muna tayo. Ito may mga Pocari Sweat naman sila. 6.5. So mas mura, mga 90. Hindi pa rin siya mura pa. Pero kung nagki-crave talaga kayo, feeling ko sa location ko lang. I'm not sure. Baka nasa located ako sa mahal na area. Pero in fairness naman, yung mga prutas, no, hindi siya like, parang Philippines lang yung ano niya, yung presyuhan ng mga prutas. So, binili ko na. Pero yung mga ganun, yung mga pang convenience store, ang mahal. Doon na lang tayo bumili sa ibang areas. Pili ko mali yung nakita kong presyo kanina kasi ito pala 3.95, 3.7, mga 60 lang naman, 60 pesos. Hindi naman siya 100 or 189 pesos, guys. So 60 pesos yung mga Coke nila. So, mga food na rin silang ganyan, pasta 20 dirham, so mga 300, no? 300 pesos. Yun, may mga muffins sila, pang merienda lang natin. So 13.25, mga 200 pesos yung apat lang, 6 ayun. 6 na peraso, 200. So pwede na rin pang snack lang natin pag nagugutom. So yan, mag-hoard na lang tayo. Ito chocolate, the other one is chocolate chip din pala. Ayan, may mga tinapay naman sila dito. Malted burger buns. Ano to, banana bread? Oh my god, gusto ko ng banana bread. Ayan guys, natapos na tayo makapag-grocery. Ganyan lang talaga yung buhay dito sa Dubai. Magtatrabaho ka, sasahod, papadala sa pamilya, sa Pilipinas, tapos mag-grocery, tas ubos na. Hindi, joke lang. Ganun yung karamihan. Hindi naman lahat. Of course, may mga iba naman na mapapalad na OFWs. Pero meron ding mga OFWs na, sakto-sakto lang din na magpapadala pa sa Pilipinas. So, papakita ko sa inyo yung
inabot ng aking pinag-grocery. I-compute natin kung mahal ba siya or okay lang naman. Yan, balik tayo sa hotel. Ilalagay ko lang sa ref yung mga pinamili. But yan yung Expo City. Parang staycation vibes yung area na to. Okay guys, kakatapos lang natin mag-grocery. Ang total na binayaran ko is 78 dirham. Magkano ba yun? 1,230. So, check natin kung saan umabot yung 1,200 ko dito sa Dubai, no? Especially na nasa Expo City ako. Medyo not sure kung mahal dito or sakto lang naman. So, first, 5 saging. 5 na saging. 4 na mansanas. 4 apples. 4 na Habibi. Sorry. Habibi. 4 na orange. Ayan. 4 na orange. Tapos, nakabili rin tayo ng double chocolate muffins. Hala, na ano siya? 6 na peraso ng muffins. And then, nakabili tayo ng isang Fanta. And isang Coke. Yan, yung maliit lang to. And then, isang banana bread. So, 1,200. What do you think? Based sa mga nabili ko na to, mahal ba yun? Or parang sa Pilipinas na lang din siya? Kasi sa Pilipinas, pag nag-grocery ako, parang konti pa lang yung nabili namin. Minsan, 7,000 pesos na, no? 8,000. So, I think, medyo same lang. Or almost same lang siya. But since 4 nights ako dito, 5 days, at least mag-stock na lang ako ng mga prutas ko in the next 5 days. Kasi itong mga konting ano lang para pag nagugutom ako. Okay, ba't ka nagsasalita? Siri, don't talk when your mouth is full. So, nagsasalita yung relo ko mag-isa. So, at least meron tayong mga pang-snacks lang pag nagugutom ako, may prutas lang ako dito. Minsan kasi sa gabi, nagugutom ako tapos wala akong pagkain. So, at least may prutas-prutas tayo dito. Tapos, sa mga lunch natin, mostly lalabas naman tayo eh. Tinando naman tayo sa outside world. So, ito pang mga snack. At least 1,200 in the next 4 days. I think okay na rin, no? So, ilalagay ko lang sa ref, guys. Let's go. Ang banana ba, mas maganda na hindi i-ref, di ba? Parang, pag nire-ref ko yung banana na mabilis siya mabulok. Come here. Ito ba? I-ref ba natin ito? Maybe not. Let's go! So yun guys, kakatapos ko lang mag-YouTube live. Grabe, di ko na malayan. 3 hours. Nandito lang. Nagla-live ako dyan. Tapos ang daming mga nakikipag-usap, ang daming mga nagko-comment. Ang sarap pala mag-live. Na-open yung mind ko na mag-live. Kasi nga sa editor ko, di ba, nag-live kami doon sa bahay niya. Tapos sabi ko, ang sarap pala mag-live. Minsan hindi mo na namamalayan yung oras. Dami nagtatanong. So yan, nag-live ako ng 3 hours. Pero maraming salamat sa nag-join sa ating YouTube live. Pero explore ko lang saglit yung Expo City ng gabi, no? Kasi umaga tayo dumating kanina. Nakita ko na kanina may mga ilaw-ilaw. Parang may show or I don't know. Nawala na tuloy yung ilaw. Pero tara, labas muna tayo para makita natin siya ng gabi. Oh my God guys, ang ganda niya pala sa gabi. So ito yung dome, no, kanina sa Expo City. Ito lang yung hotel namin. That's a hotel. So, paglabas nyo, ang cute. So ito guys, sa mga nasa live kanina sa YouTube, ito yung umiilaw-ilaw, di ba, sa kwarto ko kasi. Ito yung kwarto ko. Tapos may nakikita silang umiilaw-ilaw. Akala nila parang bumabagyo or kumukulog. Ito pala yon, yung parang ilaw-ilaw ng dome. Ang cute. Tahimik lang dito sa Expo City guys. Kung gusto niyo lang tahimik part ng Dubai, although may train station naman. Pero ang ganda niya pala sa gabi. Oh, cutie. Yun, so parang may light show pa lang siya sa gabi. May mga konting restaurants naman dito, Indian street food, coffee shop. Tapos dito pala yung train, sorry.
Ito yung hotel namin. Tapos yun yung train station. Ay, hindi pala, Spinis. Dito pala yung grocery. Tapos yan, may light show sa gabi. Hindi ko alam bakit hindi siya masyadong matao nga sa area na to, no? Sa Expo 2020. Siguro nga kasi dulo na siya. So, nagiging matao lang to kapag merong events. Di ba, kapag may event dito, or may mga street food event sila, tsaka siya matao. Pero during this day, ayan, tahimik lang. Parang ganyan lang talaga siya. Ito yung hotel, that's the dome. Tapos may grocery dito, yung Spinis. Diyan tayo nag-grocery. Tapos ayun yung train station. That's a train station. Expo City Station. Guys, nag-check ako dito sa Spinis. Meron naman sila mga biryani, mga Indian food, ganun. Tapos buti na lang Pilipina si ate girl. Sabi ko, te, saan pwede mga kumain dito? So pwede kumain dito ng medyo Pilipino naman. Kasi dito kasi meron naman mga cafe, Indian street food. Sabi niya meron daw dito Albaik. Sabi niya ikutin ko lang daw, tapos may right. Mga chicken lang naman daw. Pero pwede nila. Crave talaga ako ng kanin. Okay guys, ito nga yung nare-recommend ni ate girl, no? Albaik. So 25 dirham. Meron silang mga, may mas mura naman yun. 19, no? 27. Ganyan lang siya. Parang fast food chain. Albaik. Yung mga tao nag-chill lang talaga. I think itong Expo City, the Rove Expo City Hotel, no? Para talaga to sa mga taong gusto magbakasyon, like parang staycation vibe, ganun. Work from hotel, na kasi maganda yung, so tinake out ko na lang yung pagkain, guys. Dito na lang tayo kasi magsasara na rin yung restaurant malapit na. So, dito ko na lang kakainin sa hotel. Pwede namang kumain dyan, no? Maganda yung aming lobby. Pero sa hotel, sa room na ako. Guys, ito na yung nabili natin. Burger, fries, chicken. Not so healthy. I think i-end na muna natin yung vlog natin, no? Cheers! Bugs! Maraming salamat sa pagsama from Abu Dhabi pa, no? Abu Dhabi yesterday. Sa paglipat dito sa Expo City. Sa mga sumama sa live, maraming salamat. Thank you so much. I'll see you again on the next one. Cheers!